Kamusta po kayong lahat mga boss idol at mga mahal nating OFW, saan ka man panig ng mundo ngayon. Palagi po kayong mag-iingat, no? At itong video panonoorin natin galing kay Moto Rescue. Para sa mga manonood at sa mga motorista na makakapanood nitong ating video, para po sa inyo to, no? Kasi ito po paglilinaw ni Asik Mendoza at Congressman Busita sa kanilang pag-uusap para linawin kung ano ba tong sinasabi na no plate, no travel policy. Kasi masyado tayong natatakot tayong mga motorista na paano kung wala pang plate number yung ating sasakyan, pwede tayong masita at mag-penalty agad. So, ganun yung mindset ng mga motorista, no? So, halina't panoorin po natin dito at video po to ni Moto Rescue. Paki-subscribe sa kanyang channel, pati din po sa atin. Ganito lang naman po ang gagawin. Paki-click lang to, subscribes, and hit the notification bell. Click nyo yung all para whenever na magagawa tayo ng reaction video, ma-notify po kayo unang-una, no? At malaman nyo kung ano man yung mga balita o yung mga viral nating nilalabas dito sa ating channel, no? At malaking tulong po yun. Maraming salamat po sa inyo. Paki-like na rin po at paki-share. Ganun lang po, no? So, alina't pagpatuloy po natin, sana mapanood po natin po para updated tayo at alam natin yung isasagot natin sakaling sitahin tayo sa daan. Halina't po at umpisa na po natin. Magandang araw mga ka-rescue, mga paps at mga kapatid sa kalsada. Narito na naman tayong muli upang pag-usapan ngayon ang tungkol pa rin sa no plate, no travel policy ng LTO na mag-uumpisa na nga ngayong September 1, 2024. Siguro ngayon maliliwanagan ang karamihan sa atin tungkol sa memong ito sa pamamagitan ng pag-uusap ni Congressman Busita. Dapat talaga mapanood to ng mga motorista natin at malaking tulong to para malaman natin kung ano yung pwede nating isagot dahil alam naman natin na maraming palpak sa mga nanguhuli, no? So mapa-enforcer yan lalo na, no? At kahit na yung mga HPG, bigla na lang nanguhuli, no? At yung mga ibang pulis na minsan hindi nila alam talaga yung talagang rules. So ito, panoorin po natin dahil dito marami tayong mapupulot dito at para meron po tayong isagot sa kanila sa lahat ng maninita nang sa ganun hindi po tayo matikitan talaga. Kasi malaki po yung ititikit sa atin. At Asik Mendoza, hindi na natin patagalin pa, narito ang kanilang pag-uusap. By the way, Asik, kaya ako na-request yung presence mo ngayon. Mabuti, nakachamba ako sa schedule mo. Hindi, sorry talaga kasi daming Merong memo kayo na hindi malinaw sa motorista. Ito yung temporary plates and improvised plates. Yung improvised plates, Asik, malinaw sa taong bayan. Halimbawa, katulad ng kotse ko, may nabigay na yung plaka. Nawala, nasira, malabo na, magre-request ako sa inyo ng replacement. Pero considering na may minana kayong problema, hindi nyo agad kayang ibigay. Kaya ang ginagawa po ninyo, mag-issue kayo ng authority to use improvised plates. Tama yun. Malinaw sa taong bayan yun. Correct. Ang nakoconfuse sila, Asik, yung temporary plates. Na halimbawa po, bumili ako ng motorsiklo, wala pang available plates. So, gagamit ako ng temporary plate. Correct. Ang nakasulat po doon, MB file number. Correct. Tama ba? Tama yun. Gusto ko pong i-clarify on behalf of the riders na ang sabi sa memo, kung ako ay may biniling motorsiklo, narehistro, January 2023, onward. Pag sinabing onward, di po ba
pwedeng February 2023 or March or 2024. May nabanggit kayo doon, ASEC, na authorized lang ako gumamit ng MB file number within 15 days Correct. mula sa date ng sales invoice. Ibig po bang sabihin, doon sa initiatives ninyo, halimbawa, bumili ako ng motorsiklo ngayon, nabili ko, pag nag-comply ang dealer, within 15 days, Dapat yung plaka nasa may-ari na. oo. So, ibig sabihin, Director, pag bumili ako ng motorsiklo ngayon, mula doon sa date ng sales invoice, base sa performance ng LTO, pag nag-submit ang dealer para sa rehistro, within 15 days, may plaka ako dyan. Correct. Tama po ba? Correct. Kaya pag lumampas doon sa 15 days from the date of sales invoice, may nakikita kayong problema. Tama. Pwedeng sa dealer, pwedeng sa akin Correct. as rider. Tama yun. Ano po? Tama. Ano yung nakikita niyong problema na ina-anticipate ko? Pero yung magpaliwanag ni Colonel at Congressman na ngayon na si mahal nating Busita, talagang napakarami na itong natutulungan, no? Na maganda yung advocacy niya talaga. At isa rin to kaya nanalo to dahil motorista ang talagang sinasalo niya. Pag mali ang huli, siya mismo nakikipaglaban mismo sa ahensya na tama lang naman, no? Dapat nandun lang sa tamang paghuli at ano lang talaga, gampanan lang yung talagang tungkulin, no? Yung tama lang, hindi yung mali na talaga para pagkapirahan lang. Yung mga maliliit, especially mga nagmumotor na single, no? So yun yung madalas nilang pinag-iinitan ng mga nanguhuli. So kaya saludo kay Colonel Busita talaga at meron taong ganyan ang pananaw at talagang tumutulong ng kapag yung talagang pumupunta, no? Saludo tayo dyan. Napakatalino, napakagaling magpaliwanag. Kaya ito, kahit tumakbo to ng senador, 100% panalo agad to. Kahit ako, boboto ko talaga yun. Patuloy po natin. Bumili ako ng motorsiklo, narehistro, lumabas ang plaka, nasa kasa. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit mayroong kasa na kahit yung rider balik ng balik, wala pang plaka, wala pang plaka. Inform lang kita, ASEC, bakit na-anticipate ko yung nakita niyong problema. Marami nang humingi ng tulong sa amin, Director. Sabi nung riders, Sir, nakalimang balik na kami. Wala daw plaka. Punta ka sa kasa. Pag kinausap ko, kasa, kung sinasabi mong nasa LTO, i-check ko yan. Pero bigyan muna kita ng chance. Ayusin mo. Within 5 days, babalikan ka namin. You know, ASEC, Director, tatawag yung rider, Sir, okay na po yung plaka. Okay lang binigay sa'yo. Sir, after na makapag-usap kayo. Kaya may problema talaga sa ibang kasa. Sorry. Now, ASEC, ang tanong, kung January onward, 2023 yung rehistro ko, at nasita ako ng LTO. Nasita ako ng enforcer ng LTO, MB file number. Siyempre, huliin ninyo ako kasi may memo. Di ba? Ka-flag daw. Pa-flag daw, kukunin yung sales invoice niya. Kung kailan na... May tanong ako sa iyo, ASEC, before you continue. Halimbawa po, 1 year na yung motorsiklo ko. Walang assurance, ASEC, Director, na pag sinita mo ako, may pe-present ko yung sales invoice. Doon tayo sa worst scenario. Sinita mo ako, Sir, pwede po bang makita ang ORCR? Pag-check mo, ay sa limbawa ay March 2023. So, base doon sa inyong memo, kailangan ma-establish nyo. Nasaan ang problema? Correct. Hahanapan po ninyo ako ng sales invoice. Ay, hindi ko ma-present. Kung walang sales invoice, kahit ORCR, Okay, ORCR. pwede na yun.
Tapos on that basis, hanapin namin yung plaka. Okay. Picturean. So, alam na namin siya, no? Picturean. Tapos, matitrack na namin yan kung sinong dealer. Okay. I-show cause namin si dealer kung bakit wala pa itong plaka. Pag napatunayan ni dealer na meron palang plaka at nabigay na niya dun sa motorista, Iso-show cause mo ko. show cause mo. Tapos, Para paliwanag bakit hindi niya kinabigay. para ASEC, ma-establish kung walang plaka yung motorsiklo ko, samantalang sa system, may nagawa na kayo eh. Correct. Ang gusto nyo i-find out, yung bang dealer o yung rider ang may problema? Correct. Ang muna naming approach, dealer. Dealer. Kasi experience namin, karamihan ng problema, dealer. Tama. So yun ang first. Pero pag napakita sa amin ng dealer na nabigay na niya yung plaka dun sa motorista, then show cause yung motorista. Mabuti na nabanggit mo yan na Ganon, maliwanag mga mahal nating motorista, no? Mga boss idol at ay mga OFW natin dyan na uuwi ng Pilipinas para aware din kayo. Kasi ito, ipapabatas na to, itong papasok na September 2024. So, no plate number, no travel policy. So, masyadong mahigpit. Sana lang sa mga naninitang enforcer, wag naman tayo maging abusado dyan. Kasi ito, mas maganda i-save nyo tong binlog dyan sa mga phone nyo para na sa ganun meron tayong ipakita na ito katibayan na malinaw na i-check nyo muna kung sino may problema, kung bakit di pa napupunta sa amin yung yung plate number, kaya hindi kami pwedeng ma-penalty or matikitan. No? So kaya sana po makapag-subscribe po kayo para sa ganun aware kayo at ma-notify kayo at pumasok sa YouTube channel niya to, mano-notify kayo para na sa ganun ma-save nyo to, no? Para meron po tayong pang laban sa mga manghuhuli. yung problema talaga, usually sa dealers. Ako mismo po ang pumunta sa dealer eh. At ayun, ang hinukat namin lang, 6 ang plaka na doon pa sa bodega nila. So, Brother Matt, na mismo si ASEC nakapagpatunay at sa kanilang trabaho na maraming dealers nakatambak ang plaka doon. So, ang maganda dito, na malinawan ng mga kapatid nating motorista, particular sa riders, ang target nyo muna, dealers. Correct. So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa... Bakit kasi yung mga dealer nagbenta, pwede naman nilang email, and then pero mas maganda tawagan kasi may number naman doon, di ba? So ganun lang kasimple para sa ganun aware yung bumili na paano kung lumipat na ng ibang lugar, medyo malayo, para nang sa ganun nasasabihan sila na puntahan nyo dito yung plaka nyo, meron na. Isahin nila yung para hindi sila natatambakan, no? Kaya mas maganda higpitan ng LTO yung regarding na yan sa mga kasa talaga. Para nang sa ganun hindi naman kawawa yung mga riders natin, mga motorista natin, no, na basta na lang huhulihin na minsan may mga pulpul na enforcer talaga. Minsan nga kahit na pulis or mga HPG, minsan di rin nila alam yung ganyang mga rules eh. Basta sila manghuhuli lang kasi mayroon siyang incentive na makukuha. So, ayun po, dapat po ma-save natin tong vlogs na to, itong video na to, para pwede nating ipakita sa manghuhuli sa atin. No? Kaya, ayun po, i-save nyo po. Dealer, mayroon kayong sanction na ibibigay? Unang fine ba? Pero kailangan ibigay na niya yung plaka dun sa motorista. Kailangan may proof of delivery yan. Kung di niya bibigay yan, panibagong fine na naman yan. So, ibig sabihin, ASEC, up to suspension. ASEC, ibig sabihin po, doon sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Sanction agad. Sanction na agad. Notice to explain agad. Notice to explain. Tapos fine na agad. Kung talagang hindi niya binigay at di ba niyang pinaalam sa motorista, fine na agad yung dealer. Fine or... Fine. Di ba? First offense, First fine. offense, fine. Second offense, fine. Third offense, fine with suspension. Fourth offense, revocation of accreditation. Yes. At, syempre, may jurisdiction kayo sa mga dealers.
Tama ba? Meron silang accreditation eh. Ano? Opo. Ang problema nga namin, kung nakitulong nga nito ng ginagawa niyo, meron tayo mga 34 motorcycle dealers sa Batangas na wala accreditation. So, ang ginagawa namin yun, cease and desist na yan. Sa tulong ng local government, ilalock up na yung establishment. By the way, ASEC, pareho naman kayong abogado. Sa ngalan ng public service, pwede ba ninyong i-publish yun na itong mga dealers na ito, Ipapublish namin. yan ay bogus? We will publish them. We will publish them in the local newspaper kung saan popular yung diary yung sa Batangas, Para mag-serve as warning sa Opo, mga dealers. opo. Kasi hirap sa mga eh. riders. Kung hindi sila accredited, ibig sabihin ginagamit nila, hindi mapupunta yung plakas ng labi, ginagamit silang accredited dealer. Siguro ako, dealer talaga ako, accredited ako sa LTO, para dumami yung aking tindahan. Diba? Na hindi na dumadaan sa LTO. Kunwari, hindi mo naman kaya, Oo. nag-establish ako ng akin, Franchising mo yan. nakakabit lang ako sa'yo. Nakakabit. That's correct. I see. Nangyayari yan sa motorsiklo, karamihan, nangyayari sa kotse. May kotse. So, ASEC, ibig sabihin pala, paglilinaw sa mga riders, pag na-plug down, na-check, MB file number nakalagay sa'yo, Opo. fair naman yung LTO. Aalamin nila kung nasaan yung problema. Kung nando sa dealer, do sa binilihan ng motorsiklo, or nasa rider. Halimbawa naman, ASEC, okay na tayo na napatunayan natin na yung dealer ang may problema. So, meron kayong sanction. Paparusahan nyo base doon sa inyong polisiya. Opo. Kung ako naman, halimbawa, ASEC, na-pick up ko na. Pero maraming dahilan eh. Pwedeng tinamad ako, pwede naman gusto ko ma-preserve na laging bago. Maraming Pinoy, maraming discount ano. Pag-ayaw talaga, maraming rason. Yes, pwede yun eh. No. Ano? Ayan, magandang tanong yan ni Colonel Busita, Congressman Busita. Pakinggan po natin ang isasagot ni ASEC Mendoza at saka yung direktor. ASEC ang kaparusahan sa akin. Failure to install. Failure to attach. 5,000 pesos. Ayun. At least papaliwanag niya mabuti kung bakit hindi niya na-attach. Siguro bagong kuha lang niya at nagkataon lang na pauwi na siya, nandun pa siya nahuli. Madja-justify yun doon sa date. Correct. Okay. So, sa madaling salita, fair naman ang LTO. Kaya maganda na malinawan ito ng mga riders. Kasi, ang dating sa riders, may problema kami sa kasa. Bakit kami ang dapat parusahan? So, malinaw yon. Kasi minsan kasi ASEC yung memo, hindi Dapat lang director ng LTO at saka si ASEC Mendoza sana rin nanonood or talagang ikalat nila sa mga enforcer, mga LTO, HPG, mga police o kung sino man yung dapat manghuli or manita, malinaw sa kanila tong pinag-uusapan na to at i-meeting din sa kanila yan. Para na sa ganun hindi magrambulan itong darating na September 1 at itong 2024. So ilang ano na lang to, ilang araw na lang, di ba? So dapat i-meeting talaga nila. Para na sa ganun hindi dumami yung nang-aabuso na basta na lang maninikit. Paano ko yung mga hindi nakapanood nito na mga riders at sinindak-sindak lang, no? Kaya po mga riders, kung kayo po ay napadaan dito sa ating channel, sana makapag-subscribe po kayo para po ma-notify kayo pag kami mga ganitong dapat nyo malaman at pwede nyo isave to, itong video natin para maipakita nyo, proof nyo dun sa manghuhuli. No? At least makakalusot kayo kung ano man yung ititikit sa inyo. Hindi mo kayang ilapat lahat doon yung pinag-uusapan natin. Maganda nga itong pagkakatuto ko. Thank you very much. Itong opportunity na to. Kasi hindi man namin pwede explican lahat. Hindi mo naman kaya i-detalye lahat. So, linawin natin, ASEC, no? Mula January 2023 onwards, pag may motorsiklo ka, authorized lang yung MB file number sa plaka 15 days mula do sa pagkabili. Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days, naiilabas nila ang plaka. So,
fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, nahuli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na na-receive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pisong multa, which is tama naman dahil may Pero i-show paglabag. muna siya. Due process. I-show para may kumidepensa siya kung bakit hindi niya Yes. baka mali naman yung kwento ng dealer Tama. So, i-show muna siya at pag hindi niya napatunay, hindi niya ma-explica mabuti, doon lang siya ipa-fine ng 5,000. So yon, nilinaw ni ASEC. Pag sinabi ng dealer, nasa rider na, iimbitahan ng rider para magpaliwanag. Pag nakita ng LTO, valid yung dahilan, hindi kayo papatawa ng 5,000 multa. So, sa madaling salita, Sana maging malinaw yung manghuhuli dyan, no? Maging parehas, hindi yung huli na kita para meron kaming incentive, no? Sana wag ganon. At kung may nanggaganon man nanguhuli, dapat talaga bigyan ng leksyon. Siguro magandang leksyon dun. Tanggal na agad no? Para na sa ganun, masyadong marami sila kung suspension lang, makakalimutan lang Sige, palagay natin suspension agad. Pero kung tanggal agad at may tinanggal, sigurado titino agad yung lahat ng manghuhuli. Kasi ang dami kasing nanguhuli ng mali talaga. Dahil sa incentive na nilagay nila. Kaya lahat, wala nang ibang ginagawa kundi yung ticket ubusin dahil gagawin nilang perang incentive. po, napakalinaw, hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer, ganon din sa rider na mahuhuli na inaakala nilang may paglabag. Yun yung tinatawag po na due process. So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Kakampi natin ang LTO chief at saka yung director. Kaya, walang dapat tayong ipangamba. Basta tama po tayo. Ayan, narinig natin ang mga Ayun, malinaw na paliwanag ni Colonel Busita, ng Director at ni Asik Mendoza, no? Maganda yung napag-usapan nila to. Bago pumasok ang September 1, 2024, itong taon na to, lalo na kung napanood nyo talaga to, isave nyo sa phone nyo, para na sa ganun, meron kayong ipapakita na pag-uusap na ganito para malinaw sa manghuhuli. Kasi kadalasan ng manghuhuli at manghuhuli, lalo ng mga enforcer, hindi wala talagang alam dyan. Na minsan nasabi lang, dapat mapanood talaga nila lahat to, no? Ayun lang po at maraming salamat kay Moto Rescue sa kanyang vlog at pakisubscribe sa kanyang channel. Pati rin po dito sa atin dahil tayo po ay gagawa ng kung ano yung mga importante, balita, kagaya nito na dapat malaman. Meron din tayong mga nire-react regarding sa mga maikling movie na tinagalog tapos ibinuod. Magaganda po lahat yung kukunin natin na yun. May mga horror, fantasy, at may mga artista na viral na ini-interview. So, lahat ng magaganda at viral, nire-react po natin yan. Kaya kung kayo po ay makaka-subscribe sa atin, una po kayong manonotify, no? So, yun lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Pakisave tong video na to para lahat tayong mga motorista pag nahuli, meron tayong panlaban agad, no? Hindi yung bigla na lang tayong matitikitan. Ayun po at hanggang sa muli, si Tio Paing po ito nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po. Mag-ingat po kayo palagi.